Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Ikaw na rin bahala magpalit or tumukoy kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Till death do us part. Ang bigat ng card, mukhang meron siyang iniisip or problem ang person na ito. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala ang happy moments natin. Feeling ng person mo, connected kayo sa isa't isa. First love. Kaya pala ganyan yung feeling niya kasi memorable, first love eh. Nahihirapan na ako ipagpatuloy. Mukhang nagkakaroon kagad ng problem yung connection niyo. Ayusin ko mamaya yung camera kasi nagbe-blurry na naman siya. Ito yung last card. Lagi ka sa isip ko. Mukhang may nangyari sa inyo na hindi nyo parehong inaasahan at hindi ka rin niya maalis sa isip niya. Kung palagi kanyang iniisip, ibig sabihin, hindi siya makahanap ng tulad mo. Kung paano ka magpahalaga at saka yung paraan mo ng pagmamahal. Kuha pa tayo ng 4 na cards para malaman natin kung bakit ipinakita itong 5 personalized cards. Ang unang card ay The Star. Pinapangarap ka talaga ng person na ito. At mas makakabuti na mas bigyan niyang pansin yung nangyayari sa kanya ngayon kaysa sa nakaraan. Itong The Bear naman, maybe nakausap mo na siya or makakausap mo pa lang, magkakaroon kayo ng connection. Yung connection niya sa'yo, may mga lesson na hindi siya makalimutan. Itong The Snake, ibig sabihin nagkaroon ka ng rival sa person mo. Pero mukhang hindi nyo tinapos ng payapa yung relasyon nyo. Meron kayong mga issue na hindi na-resolbahan or napag-usapan. Itong The Key naman, naka-2 cards ka na kapag ka meron kang gagawing desisyon, pag-isipan mong mabuti. At saka naka-3 cards na rin na gustong ayusin ng person na ito yung connection nyo. Ang question ay ano ang paraan para maging mabuting partner? Paalala lang guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Teka nga guys, i-off ko muna yung camera. Inilapit ko na yung camera para hindi na siya mag-blurry. 5 of Wands, 7 of Cups at the Magician. Kapag ikaw yung nasa situation at merong pagbabanta na masisira ang relasyon mo sa kapwa mo or sa person mo, ayusin mo na to agad or umiwas ka na. At saka nag-uumpisa pa lang tayo sa reading, dinidetalye na lahat ng cards na ito na kailangan meron kang mental clarity at saka focus sa kung ano yung mga pinaplano mo sa relasyon man yan or sa career. Sa career,
Gusto mo ipagpatuloy yung goal mo, kaya lang nagkakaroon ng kompetisyon. Sa karir mo man ito o kaya sa negosyo, marami kang choices or option na pwedeng gawin. Kailangan ng clarity at saka pagpaplano para maka-move forward ka sa goals mo. Ang ilan sa inyo kahit may problems ay mas binibigyang focus yung pwede mo pang matutunan or ma-accomplish. Ito yung nagbibigay sa'yo ng bagong simula at saka tagumpay. Single ka man or nasa relationship, pangalawang card mo na ito na merong person na nanggugulo sa connection mo sa person mo or potential person. Sa mga nasa relationship, maraming problema ang relasyon nyo pero ipinaglalaban mo pa rin ito at maganda yung nagiging resulta. Mas nagiging pabor. Sa mga single, maraming potential person ang nagkakagusto sa iyo. Pero meron talagang bukod tangi na charming, matalino, na mas nagiging curious ka. Ang next question naman ay kung paano maging open-minded. Yung maging open sa opinion ng iba. 7 of Pentacles, 9 of Swords, at 10 of Pentacles. Kung hindi mo kailangan ng opinion ng iba, kailangan maging bukas yung isip mo para sa kung ano yung mga sinimulan mo na dapat mong tapusin. Kung merong trials or challenges na makakapagpasira sa mga plano mo, kailangan ng pagsusuri o kaya maingat na pagpaplano. Kung patungkol man yan sa karir mo, sa business o kaya sa love life. Sa financial, sa karir mo at saka business, kailangan ng patience. Kasi merong growth pagdating sa finances mo or money. 3 cards na kasi ang nagsasabi niyan. At saka, ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng solid na kita. Pwedeng dahil sa karir mo, merong promotion, o kaya sa negosyo, may dagdag kita, o kaya pamana. May pamana kasi ang ilan sa inyo, yung pamilya mo, meron na talagang sariling negosyo. At walang duda na kailangan mo itong ipagpatuloy. Wala naman sa mga cards mo na kailangan may mawawala para magkapamana. Ang pinakaiwasan yung sumisira sa relasyon or connection. Sa mga single, meron naman talagang potential person na gusto ka, pero nakikita niya sa iyo na hindi ka ready. Kaya mas makakabuti lalo na kung gusto mo ng relasyon. Mas maraming exciting na mangyayari sa buhay mo kung magfo-focus ka sa kung ano yung nangyayari ngayon. Magkakaroon ng meaningful na connection soon. Sa mga nasa relationship, maganda yung teamwork nyo ng person mo, kaya mas lalo nyo itong pagtibayin. At saka ang ilan sa inyo, yung relasyon nyo ng person mo, magandang halimbawa sa buong pamilya. Kaya protektahan ang relasyon sa mga gustong sumira. Ace of Pentacles, the World, at 5 of Swords. Mula sa puting mga cards hanggang dito, pinapakita yung panghihinayang, pagsisisi, na-miss na oportunidad. Ang advice ng guide mo patungkol sa love, mas mag-focus ka sa kung ano yung nangyayari ngayon at maging klaro sa'yo kung ano yung gusto mo talagang maging connection or relationship. Kung hindi ka papaapekto sa maling desisyon o kaya sa third party, pagtatalo, maling pag-uugali, magpapatuloy na maganda yung takbo ng buhay mo. Naka-4 na cards ka na kasi para sa stable na pamumuhay. Ang ilan sa inyo sa kalusugan dahil sa paraan ng pag-iingat mo, mas lalong nagiging healthy ang kalusugan mo
at ang ilan naman ay nagkakaroon ng healing or recovery. Ang ilan sa inyo sa health, unti-unti mong talikuran yung mga maling habit mo sa kalusugan. Sa mga single, kung meron mang natapos na koneksyon, ay kailangan mong maging open para sa mas exciting at bago na potential person. Malapit lang siya. Ang ilan sa inyo kilala mo. Pero ang warning ng mga cards, kung nakakaramdam ka na ang connection mo sa person ay unhealthy, huwag mo ito ipagpatuloy. Kasi ang magiging resulta lang nito ay matinding kalungkutan at stress. Kumbaga, walang person na magpapatalo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, nakilala mo siya habang nasa ibang bansa ka o kaya online. Sa umpisa, maayos yung relationship nyo ng person na ito. Pero, mauuwi din sa hiwalayan. Kasi, may mga hindi ka na makaya na makontrol na sitwasyon. At saka pinapakita rin sa cards mo na nararamdaman mo na yung person mo napipilitan lang. Lalo na kung ang ilan sa inyo, ang relationship nyo ng person mo, LDR. Marami kasi kayong issue na dapat harapin ng person mo or pag-usapan. At saka ang ilan sa inyo, maraming sekreto yung person mo at saka nakikita mo na marami ding mali. Hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo pareho ng goal. Kaya pinili ng ilan sa inyo na dumistansya or humiwalay na lang. Children, ang ilan sa inyo ay single parent ka. Pinakita na sa mga unang cards mo. At saka pinagsasabay mo yung career at pagiging magulang. Merong equality. Duality. Ito naman guys, naka-3 cards ka na meron talagang sitwasyon na hindi kayo magkapareho ng person mo at mas lalo itong nagpapalito sa iyo. Itong reproach, bumabalik tayo sa puting cards na merong person na nagsisisi na meron siyang nasirang koneksyon or relasyon. Pero uulitin ko ulit na kung ano yung nangyayari ngayon, yun yung mas malaki ang chance na marami kang pwedeng mabago, lalo na kung pangkabutihan. At saka yung person na inaalayan mo, magkaiba talaga kayo ng direksyon na tinatahak sa buhay, kahit yung opinyon o kaya naiisip. Pero kung ang ilan sa inyo gusto mong balikan yung nakaraan, maging ready ka kasi magpapatuloy yung challenges sa magiging koneksyon nyo. Ito yung angel number mo, 202. Good luck to you as your efforts bring your thoughts to life and you are on the right path. Meron talagang cycle na mauulit. Pero mas bigyan mo ng chances yung mga magandang pagkakataon ngayon. Ito yung last card mo, the Lovers. Na ang ibig sabihin, kaya may mga bagay na nawawala sa'yo. Kasi merong mas deserve pa na nakalaan para sa'yo. Patungkol man yan sa mga bagay na gusto mo, sa career, sa business, or sa love life.